Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. 2 patay at 4 ang sugatan sa pamamaril sa isang residential building sa Parañaque kagabi. Sabi ng Parañaque Police, residente din doon ng gunman at inaalam pang motibo niya sa pamamaril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa cellphone video na ito mula sa isang residente, makikita ang isang lalaking nakapulang t-shirt na nakahandusay sa sahig. Isa siya sa mga biktima ng isang lalaki na biglang namaril sa isang residential building sa barangay Marcelo Green, Parañaque. Kinumpirma sa GMA Integrated News ni Parañaque City Chief of Police Nicolas Piñon na 6 ang naging biktima ng shooting incident. 2 ang kumpirmadong namatay. Ang iba dinala sa ospital at ngayon ligtas na. Base po doon sa ating nakita doon sa footage ng CCTV ng isang residential building, yung gunman po ay residente po ng isang unit doon sa residential building na yon. Kilala po siya ng ating mga secretary kasi isang unit owner po. Personal na nasaksihan ni Max, di niya tunay na pangalan ang pamamaril sa isa niyang kapitbahay. Aniya, nakaharap niya mismo ang gunman at muntik na rin daw siyang barilin. Akala namin kasi mga laro-laro lang po yun. Until I realized po na yung gunman po ay pupunta sa court po towards the gate po And I saw him holding a gun while running. It's a silver gun big. And yung nakita ko yun, umalis agad ako sa chair. Sa paglalarawan niya sa shooter, naka-face mask siya at naka-baseball cap. As I remember, and tinignan ko yung gunman po na opportunity kung pwede pa ako umalis. Yun, nakita ko na may opportunity. Tapos umalis po agad ako sa main entrance ng court po. Since nakahanap ka ng opportunity to escape, were you still able to see kung ano yung mga sumunod na pangyayari? Even though na nakapag-escape ka na? Before I ran out po sa court, I only heard gunshots po and I didn't look at. Ang ina ni Max, galit at pangamba ang nararamdaman lalo na't hindi pa nahuhuli ang gunman. Oh, very traumatized also and very, very angry because my son, was just lucky to be alive right now. Because we don't know where the gunman is. We don't have any information as to where the gunman. Base doon sa ating pagsisiyasat kagabi, bago nangyari yon, wala naman pa nakikitang pag-aaway. Yung gunman po ay 59 years old at yung mga biktima ay nasa tamang edad din po na naglalaro doon sa basketball court. Ano ho ang ginamit na baril nitong suspect? Sir, base po sa ating pagsisiyasat sa mga ebidensya na kuha natin sa crime scene na 9mm pistol po. Nagkalat ang pulis at SWAT kagabi sa harap ng gusali. Hindi pinapasok ang GMA Integrated News sa loob ng property. Ilang beses ding tinawagan ng GMA Integrated News ang pamunuan ng property pero hindi sila sumasagot. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagbigay na ng pahayag ang pamunuan ng residential building sa Parañaque kung saan nangyari ang pamamaril na ikinasawi ng 2. Ayon sa Azure Property Management, inireport agad ang insidente sa mga otoridad. Sa impormasyong nakalap nila, isang unit owner ang suspect. Natukoy na raw ang pagkakakilala ng suspect na tinutugis na ngayon. Nakikipagtulungan daw sila sa pulisya. Anila, highest priority nila ang kaligtasan at security ng lahat ng mga residente. Nagpapabot na rin daw sila ng suporta sa mga biktima at kanilang pamilya. Makalipas ang 4 na buwan, pwede nang gamitin ng publiko ang bagong footbridge at busway station sa EDSA Camuning, Quezon City. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Rafi, bukas na sa publiko ang bagong Camuning Footbridge at Busway Station dito sa Quezon City. Sa tapat yan halos, Rafi, ng GMA Network Center. Unahin natin yung footbridge, yan yung magiging kapalit ng tinatawag nating Mount Camuning na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kamakailan at nakita kung gaano kahirap akyatin kaya naman ipinag-utos niyang gawan agad ng kapalit. Itong bagong footbridge, Rafi, hindi hamak na mas mababa at kahit sinong may reasonable fitness level ika nga, kayang akyatin ito. Katunayan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon nito, inakyat ang tuktok ng lumang Mount Camuning, bumaba, naglakad sa EDSA at umakyat sa panibagong footbridge. At pag bumalaki niya, mas maayos sa rawang lakaran ngayon. At para naman sa mga hindi kaya, meron ding elevator ito. At may wheelchair lift din na sadyang isinama sa disenyo ng footbridge para maging inclusive.
Itong footbridge, Rafi, naka-integrate o karugtong ng GMA Kamuning MRT Station at ng bagong gawang Kamuning Station ng EDSA Busway. Pagmamalaki ng Transportation Department, 4 na buwan lamang itong ginawa sa utos ng Pangulo na madaliin para kahit pa paano makapagbigay ginhawa sa mga commuter. Ayon sa DOTR, nasa 750,000 commuters kada araw ang gumagamit ng pinagsamang MRT at EDSA Busway. Ayon sa Pangulo, itong mga maliliit na conveniences na ito na madali namang gawin ang siyang bibigyang prioridad para mapaganda nga ang commuter experience na iminado naman siya ay talaga mahirap para sa maraming Pilipino. Ang ating mga nakausap, natutuwa siyempre at malaking ginhawa raw ang idudulot nito sa kanilang pagko-commute. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Halos 300 Pinoy mula sa Dubai, United Arab Emirates ang nakauwi na sa Pilipinas ngayong umaga. Dumating sila kaninang 6:45 a.m. sa NAIA Terminal 3. Sa 279 na Pinoy, 23 ang overseas Filipino workers. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, kabilang sa mga tulong na ibinibigay nila ang pansamantalang tutuluyan, pagbayad ng kanilang pamasahe at financial assistance. Sabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, magpapatuloy ang repatriation efforts para sa mga Pilipinong nananatili sa Middle East sa gitna ng kaguluhan doon. Kompleto po yung pagbibigay ng assistance mula pa doon sa Dubai sa kanila hanggang sa kanilang pag-uwi. The effort continues to look out for those who remain. Mahigit 80 ang patay sa pag-atake ng Amerika sa isang warship ng Iran sa baybayin ng Sri Lanka. Ayon sa US Central Command, isa ang nasabing Iranian warship sa mahigit 20 barko ng Iran na kanilang pinalubog. Ayon sa isang Sri Lankan official, pabalik na sana ng Iran ang barko mula sa isang pantalan sa India. Na-recover na ang ilang katawan mula sa barko. May na-rescue naman na 32 sakay nito. Nasa 60 naman ang patuloy pang hinahanap. Samantala, sa pagpapatuloy ng gulo sa Middle East, mahigit 1,000 na ang nasawi sa Iran ayon sa kanilang state media. May 10 namang nasawi sa Israel ayon sa ambulance service roon, habang 6 na US military ang napatay sa airstrike sa Kuwait ayon sa US Central Command. May mga nasawi rin sa iba pang nadamay na bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita mula sa GMA Regional TV. Isang street dweller ang nang-agaw at nagpaputok ng baril sa Baguio City. Sa kuha ng CCTV sa Magsaysay Avenue, makikitang hinahabol ng mga pulis ang lalaking may dalang kutsilyo at baril. Ang hawak niyang baril, hinablot daw sa nakasalubong na pulis. Kalaunan, pinaputok yun ng lalaki at tinamaan ang kanyang balakang. Nasa kote siya ng mga pulis at dinala sa ospital. Sa investigasyon, napag-alaman na taga Isabela ang street dweller. Mahaharap siya sa reklamong direct assault at illegal discharge of firearm. Wala siyang pahayag. Nabulabog ang mga taga General Luna Street sa Vigan, Ilocos Sur nang masunog ang isang Centennial House doon. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula ang apoy sa isang kwarto ng bahay kung saan naglalaro ang mga bata. Aksidente raw na ihagi sa kama ang sinindihan nilang posporo. Damay sa sunog ang mga nangungupahang negosyante sa unang palapag ng bahay. Wala silang pahayag. Halos 12 milyong piso ang danyo sa sunog. Walang naiulat na nasaktan sa insidente. Kahit magiging mainit muli sa maraming bahagi ng bansa, isinailalim sa General Flood Advisory ang Caraga Region sa Mindanao. Pinaalerto ng Pag-asa ang mga residente mula sa banta ng pagbaha dahil sa inaasahang ulan ngayong araw dulot ng easterlies. Mataas din ang tsansa ng ulan sa Davao de Oro at Davao Oriental. Sa mga susunod na oras, uulanin ang ilan pang panig ng Mindanao, Northern at Central Luzon, Palawan at Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Halos buong bansa pa rin ang apektado ng easterlies kaya asahan ang mainit at malinsangang panahon habang patuloy na umiiral ang hanging amihan sa extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Coron, Palawan ngayong Huwebes. Nasa danger level pa rin yan gaya ng naitala roon kahapon. 40 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, Dumangas, Iloilo, Borongan, Eastern Samar at sa Zamboanga City. Maaari naman umakyat hanggang 36 degrees Celsius ang heat index dito po sa Metro Manila,
partikular sa Quezon City at Pasay. Binasag ng lalaking yan ang salamin ng isang puting sasakyan sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Mabilis niyang dinukot ang bag sa loob at ibinigay sa kasama na nagsilbing lookout. Ayon sa pulisya, nasa 75,000 pesos ang halaga ng bag at mga gamit na nasa loob nito. Hindi pa nakontento ang lalaki. Tinangka niya ring nakawan ang katabing itim na sasakyan pero hindi siya nagtagumpay. Naaresto sa follow-up operation ng dalawang suspect at ang dalawa nilang kasabwat. Ayon sa mga pulis, umamin ang mga suspect sa krimen. Nabawi ang tinangay nilang gamit ng estudyante. Inaalam naman ng pulisya kung kanino ang 3 pang bag na na-recover mula sa mga suspect. May mga bagong inisyatibong binubuo ang Department of the Interior and Local Government para matuntunan ang negosyanteng si Atong Ang at iba pang high-profile na pugante. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya, mas patitindihin ang manhunt operations kasama ang lahat ng security apparatus ng gobyerno. Gagamit daw sila ng high-tech na mga equipment tulad ng satellites. Hihingi rin daw sila ng tulong sa international intelligence agencies. Tinutugi si Ang dahil sa mga kaso niyang kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Bukod kay Ang, bahagi rin ng mas pinatinding manhunt operations ang paghahanap kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na isinasangkot sa pagkamatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Pati na ang dating pulis na si Rafael Dumlao na inakusahan namang pumatay sa isang Koreanong negosyante. Mga mare at pare, ready na ba kayo sa kabanghatid ng horror film na Huwag Kang Titingin? Ang mga cast nag-share mismo ng kanilang tindig balahibong experience sa set. Creepy feels is real para kina Sofia Pablo at Allen Ansay na magdamag nag-shoot sa isang sementeryo para sa pelikula. Inamin ni Sofia sa inyong kumare na hindi niya kinaya kahit script pa lang ang kanyang binasa. Ganyang level din ng kababalaghan ang naramdaman ng kanyang co-housemate na si Marco Massa. Si Sean Lucas naman hindi raw malilimutan ang eksena na maraming nakabelo at nakatakip ang mukha. Makakasama rin ang Sparkle Star sa collab movie ng GMA Pictures at Mentor Productions sina PBB Celebrity Collab Edition First Season housemates Shuvi Etrata, Michael Sager, Josh Ford, Charlie Fleming at Kira Ballinger, pati na si Anthony Constantino. Mapapanood na ang Huwag Kang Titingin simula sa April 15. Mainit na balita, lalo pang bumilis ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 2.4% ang inflation rate nitong Pebrero. Ito ang pinakamabilis na inflation mula noong January 2025 at ikatlong sunod na buwang bumilis ang inflation. Sabi ng PSA, kabilang sa mga nag-ambag sa inflation nitong Pebrero, ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas. Gayon din ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng kamatis, isda at iba pang seafood. Nakabag din ang mas mabilis na pagtaas ng renta sa bahay at singil sa tubig. Pati na ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development, minomonitor ng gobyerno ang supply ng mga pangunahing bilihin. Gayon din ang mga pangyayari sa labas ng bansa na nakakaapekto sa mga presyo dito sa Pilipinas. Idineklarang sufficient in substance ng House Justice Committee ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ang mga susunod na hakbang alamin sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, bribery, at other high crimes. Ito ang mga isinusulong na grounds for impeachment sa ikatlo't ika-4 na reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa umunoy maling paggamit ng confidential funds, pagkontrata sa isang patay umano sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker, pagkamal umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara nito sa kanyang SALN, at umunoy pagkilos para sa political destabilization, sedition at insurrection. Kasama sa mga basehan ng reklamo, ang affidavit ng nagpakilalang dating aide ng bise na si Ramil Madriaga na umaming nag-deliver siya ng pera sa ilang individual sa utos daw ng bise. They were instructed to turn over cash
to intermediaries at the direction of respondent Sara Duterte supports direct liability. So dito po pumapasok yung participation ng respondent. Nakakulong ngayon si Madriaga dahil sa kasong kidnapping. Tanong ni House Deputy Minority Leader Representative Bong Suntay. So we are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Para ma-direkta naman natin yung linkage nung dalawa. Kasi if we rely heavily dun sa affidavit niya, it should not come Madam from Chair, a polluted force. point of Madam order. Chair. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. We're not yet supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it is premature and it tries to divert the matter now. Muli ring pinag-usapan ng video na pinagbabantaan umano ng bise ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi sapat ang statement na kontrobersyal or politically shocking. Sa complaint na ito, ang allegation ay speech lamang. Walang alegasyon na may actual hitman na kinuha. Walang maipakitang may agreement nga o conspiracy na ipatupad dito. Wala rin naipakitang may payment o arrangement na ginawa in order to facilitate such statements. Wala rin maipakitang weapon procurement o alleged overt act. That's wrong, Madam Chair. We are discussing on the sufficiency and substance and the irrelevant, illogical statements made in defense has no point because this is a direct threat to the life of the sovereign. I have seen the evidence and I have seen all the supporting documents and this allegation is trial ready. For the information of everyone, this went to the NBI. The NBI filed a case and they have the evidence. Now, that threats were conditional, is inconsequential. The mere act, Madam Chair, that she said these words and that she contracted an assassin is impeachable in itself. Iprinisenta rin sa komite ang ilang SALN ng bise para ipakitang may basehan ang alegasyong mayroon siyang di maipaliwanag na yaman. To have a starting point, Madam Chair, the original SALN 2008 is 18,493,617. It was filed December 31, 2008. So for 2024, released by the Office of the Ombudsman, net worth of the Vice President is, can you put it a bit further, please? 88,512,370.22. We leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth. Is that particular SALN, has that been authenticated by the Ombudsman? Do you have a copy of authentication of the Ombudsman? Honorable Ridon? I don't think that is required. It is public record. Public documents follow the self-authentication rule. They do not need further authentication. Matapos ang deliberasyon, sinimulan na ng komite ang botohan. Sufficient in substance. So ruled. 54 ang bumotong yes para ideklarang sufficient in substance ang ikatlo't ika-apat na impeachment complaints laban kay Vice President Duterte. Tanging si Representative Suntay lang ang bumotong no. Kasunod nito, magpapadala ng notice ang komite sa kampo ng Vice Presidente para maghain ng sagot sa loob ng 10 calendar days. Pagkatapos, may 3 calendar days ang mga complainant para maghain ng kanilang sagot. Sunod naman, may 3 calendar days ang bise para maghain ng rejoinder. So it will be up to the
respondent on how he is going to respond to all the allegations therein. Either he files 2 separate answers or he files 1 answer indicating the responses to the 3rd impeachment complaint and indicating the responses as well to the 4th impeachment complaint. What is important is for us to have reference that we are still dealing with 2 impeachment complaints here, although consolidated in 1 proceeding. Ayon sa defense team ni Vice President Duterte, susuriin nila ang mga naging aksyon ng komite at mga record ng proceedings. Hindi raw muna nila tatalakayin sa media ang nilalaman ng kaso at sasagutin ito sa tamang konstitusyonal na proseso. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ginagamit ng ilang miyembro ng Kongreso ang impeachment para sa politika. Reaksyon na yan kasunod ng deklarasyon ng House Justice Committee na sufficient in substance ang 2 impeachment complaints laban sa kapatid niyang si Vice President Sara Duterte. Hindi na raw ito ikinagulat ni Congressman Duterte. Mensahe niya sa 54 na kongresistang pumabor sa reklamo, temporary o pansamantala lang ang political power. Pero permanente anyang pananagutan sa mamamayang Pilipino. Ang Malacanang muna iginiit na hindi makikialam si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment proceedings laban sa bise. Hindi po makikialam ang Pangulo kung ano po mangyayari at magaganap sa hearing sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Ang tanging nais lamang po niya ay masunod ang proseso, masunod ang konstitusyon, at makita kung ano man ang ebidensya at kung may dapat na managot. Hanggang dun lamang po. Huli kam sa Antipolo Rizal, kita sa CCTV ng Barangay San Jose ang pagtawid sa Marcos Highway ng 2 lalaking yan na wala sa pedestrian lane. Nabundol sila ng kotse at tumilapon sa kalsada. Patay ang 2 lalaki. Nasa kustodiya na ng Antipolo Police ang driver ng kotse. Mahaharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Ayon sa driver, hindi niya napansin ang 2 lalaking tumatawid dahil madilim. Sinubukan niyang magpreno ngunit nabundol niya pa rin ang 2 lalaki. Humihingi siya ng tawad sa kanilang mga pamilya. Nagkatensyon sa pagitan ng 2 grupong magkatunggali sa pamumuno ng isang subdivision sa Las Piñas. Kasunod ng komosyon, isang gwardya ang namatay. Balitang hatid ni John Consulta. Nagkagirian, nagkatulakan at nagkasigawan ang 2 grupo. Sinubukan pang umawat ng dumating ng mga pulis. Pero sa gitna ng kaguluhan, biglang tumumba ang gwardya sa panig ng pinapalis na Homeowner Association. Agad naman siyang binuhat at inilayo sa pag-aaway. Sa kabila ng nangyari, nagpatuloy ang bangayan hanggang sa tuluyan ang napasok ng isang grupo ang opisina ng Homeowners Association. Kasama nila ang sheriff ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC ng DSUD. Ang natumbang gwardya kalaunay binawian ng buhay. Ayon sa isang grupo, ikinagulat nila ang marahas na paraan ng pagpasok sa kanilang opisina na nauwi sa pagkakasawi ng isa sa kanilang gwardya. Mabilis na naging mabayolente. At sa altercation nangyari, meron po tayong isang gwardya, may gwardya po ang Beth Resort Village Homeowners Association na pumanaw. We will attend and take legal remedies and action dun sa namatay nating gwardya. Any form of violence should never be done sa pagpapatupad ng mga ganitong klaseng pagkakataon. Pero giit ng kabilang grupo, 2 taon na raw expired ang pagiging officers nila. Hindi raw sila sumunod sa utos ng DSUD na bakante na ang tanggapan. We do not want violence. We're not here to fight. We're here to serve. For the longest time, they did not want to cooperate and step down. And if you read the writ of execution, the implementation of the writ of execution itself, okay, that they have to cease operation, step down and stop management of the HOA, and turn over all assets. If they cooperated, their guards were told to cooperate, none of the hassling, none of the commotion will happen.
Itininover ng sheriff ng DSUD ang kontrol sa bagong Homeowners Association na nangako magsasagawa ng eleksyon sa kanilang subdivision. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa saksak ang isang lalaki sa Bacolod City. Ang suspect dating karelasyon ng live-in partner ng biktima. Nangyari ang pag-atake sa isang eskinita sa Barangay Bata. Saksak sa dibdib at leeg ang ikinamatay ng biktima. Sumuko naman sa mga pulis ang suspect na nahaharap sa reklamong homicide. Wala siyang pahayag pero kwento ng mga kaanak niya posibleng paghihiganti ang motibo sa krimen dahil 2 beses na umunong binugbog ng biktima ang suspect dati. Isang fetus ang natagpuan sa basurahan sa Barangay Upper Carmen sa Cagayan de Oro City. Tinatayang nasa 4 hanggang 5 buwan ng fetus na hinihinalang itinapon doon itong Martes. Agad din siyang inilibing. Inaalam na kung sino ang nagtapon sa fetus. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa ulo sa San Miguel, Maynila kagabi. Batay sa pahayag ng saksi sa pulisya, nilapitan ng 2 lalaki ang 35 anyos na biktima sa Palangka Street. Doon na niya narinig ang 2 putok ng baril at natagpuan ang bangkay sa ilalim ng isang trailer truck. Tinutugis na ang tumakas na suspect. Sugatan ng isang pahinante matapos maaksidente sa Barangay West Camias sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikita ang paglabas ng puting delivery van sa garahe. Maya-maya, nagdire-diretso ito at bumangga sa gate ng katapat na bahay. Tumama rin ang van sa 2 nakaparadang kotse sa kalsada bago tuluyang sumalpok sa pader ng isa pang bahay at pumasok pa mismo ng bakuran. Wala nang ibang nasaktan sa insidente. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakaparada sa garahe ang delivery van at nakapatay ang makina nang iwan ito ng driver. Bigla umunong sumakay ang pahinante sa sasakyan at pinaandar ito kahit hindi siya marunong magmaneho. Aminado siyang nakainom noon. Dinala ang pahinante sa Traffic Sector 3 para sa investigasyon. Sina PBB Celebrity Collab 2.0 4th Big Placers Princess Alia at Miguel Vergara ang nakatanggap ng warm welcome sa unang hirit this morning. Paano nga ba nila i-describe ang kanilang PBB journey? Siguro po for me, napaka-unexpected po ng naging journey ko sa PBB. Ang dami ko pong hindi in-expect, lalo na po na nakaabot ako sa Ultimate 8. Medyo mataas na yung pangarap ko kung makakaabot man ako ng Ultimate 8, pero yun nakaabot. Super unexpected po talaga. Kasi to be honest, noong una po, medyo takot po ako pumasok ng bahay kasi nung pagpasok ko po, iba po yung personality ko. I was super shy. Oo. And doon po, habang nakikilala po nila ako, nakikilala ko din po yung sarili ko. Nagka-meet and greet ni na Princess at Miguel ang kanilang fans na masaya sa overwhelming support. Nagkwento rin sila sa friendships sa bahay ni Kuya, gaya ni Princess sa kapwa kapuso and 3rd Big Placer Ashley Sarmiento at kapamilya Big Winner Lela Ford at ang higel ni na Miguel at kapuso 2nd Big Placer Heath Hornales. Sinagot din ni na Princess at Miguel ang tungkol sa relationship with other ex-PBB housemates na nalink sa kanila. Game rin sila sa ship nila na Pringle. As task slayers, fight din si Princess sa task niya na kumanta habang si Miguel i-showcase ang kanyang cool at funny dance moves. Sa March 18, muling magpupulong ang Senate Ethics Committee para sa pagdinig sa mga nakabinbing ethics complaint laban sa ilang senador. Tiniyak naman ng chairman ng komite na si Senador J.V. Ejercito na hindi siya lalahok sa pagdinig ng ethics complaint laban sa kanya. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Plinansya na ng Senate Ethics Committee sa isang pulong ang rules para sa pagdinig sa 6 na nakabimbing ethics complaints laban sa ilang senador. May kopya na ang mga miyembro ng komite at 5 araw pagkalathala ng rules ay pagpupulungan naman kung may grounds o basehan ang bawat reklamo. This is the first time that the Ethics Committee had this much complaints against senators. Siguro we'll take it 1 case at a time or 2 at a time. Hindi pinangalanan kung sino-sino ang mga inreklamo. Ayon kay Ejercito, hindi siya lalahok bilang chairman kapag dininig na ang reklamo laban sa kanya. Nag-ayos na rin po kami ng inhibition, yung mga rules
Sa isang executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig at hindi rin papangalanan ang mga senador kung walang matutukoy na sapat na basehan ang reklamo o madidismiss lang. Kasi it will be unfair kung mga frivolous po yung mga complaints, di ba, or allegations, tapos pagpipiestahan na sila na kami, that includes me, in media, social media, and by the public. Pero kung may batayan, ipapaalam na ng komite ang kaso sa inirereklamong senador at gugulong na ang pagdinig dito. Kabilang sa mga kasong pwede isampa ay paglabag sa Senate rules, paglabag sa batas at disorderly conduct. Definitely, they will be, may preliminary investigation, then they will be given the chance to respond, no? Parang a few, 10 days after, there's a provision that they have the opportunity to respond, no, to the cases. Kapag tingin ng komite ay may nilabag talaga ang isang senador, pwede sila magrekomenda ng parusa. Pag talagang malala, siguro suspension or kung malalang malala, din expulsion. The Ethics Committee will just recommend. Again, it will be the body who will decide. Sa March 18, ang target na sunod na pulong ng Ethics Committee. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpaabot ng pakikiramay ang National Council ng Tau Gamma Phi Fraternity sa kanilang pamilya ng umano'y hazing victim sa Cavite na si Kenneth Alcedo. Sabi ng Tau Gamma Phi, labis na nakababahala at nakapanghihinayang na may namatay dahil sa mga anilay hindi otorisadong initiation activities. Binigyang din ng Tau Gamma Phi na walang puwang ang hazing sa kanilang organisasyon. Lahat daw ng kanilang chapters ay inatasang sumunod sa anti-hazing law at panatilihin ang kulturang itinatag sa respeto, dignidad at pagsunod sa batas. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, kakausapin niya ang liderato ng Tau Gamma Phi kaugnay sa nangyari kay Alcedo. Bilang miyembro rin ng isang fraternity, alam daw ni Rimulya ang kalakaran sa hazing at gusto raw niyang matigil na ito. Mga kapuso, mag-ingat sa mga natatanggap niyong email, sulat o abiso kaugnay sa pagbabayad ng buwis. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, may mga gumagawa ng tax payment reminder gamit ang kanilang template. Hindi po yan totoo. Batay sa ipinapakita ng BIR na halimbawa ng peking sulat, may logo pa ito ng ahensya. May mga pirma rin ito. Sabi ni BIR Commissioner Charlie Mendoza, nagpapadala lang sila ng issuances at iba pang tax communication sa kanilang opisyal na communication channels. Inireklamo ni National Security Advisor Eduardo Año ang 18 dating tauhan umano ni Zaldico, si Attorney Levito Baligod, maging si dating Representative Mike Defensor. Sabi ni Año dahil yan sa aligasyong isa siya sa mga umano'y nakatanggap ng pera na idiniliver umano ng mga nagpakilalang tauhan noon ni Ko. Paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication or unlawful utterances ang isinampang reklamo ni Año. May mga inihahanda pa raw siyang iba pang reklamo laban sa kanila tulad ng cyber libel at perjury. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inireklamo. Dati nang sinabi ni Defensor na tumulong siya sa mga dating tauhan umano ni Ko, pero wala daw siyang kinalaman sa isinumiti nilang affidavit. Pinuna naman ni Vice President Sara Duterte ang anyay katahimikan ng administrasyon at ng iba't ibang grupo sa aligasyon ng mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na nagde-deliver umano ng mali-malitang pera sa mga politiko. Sabi ng bise, tila nakabibingi ang katahimikan ng mga mambabatas at mga grupo na nagsasabihan niya na sila ay para sa transparency at pananagutan. Samantalang ginagawang sentro raw ng mga pagdinig, pahayag at investigasyon ang mga paratang laban sa kanya. Tila wala raw interes ang administrasyon sa katotohanan tungkol sa aligasyon ng bilyong-bilyong suhol sa issue ng flood control sa International Criminal Court at sa impeachment laban sa kanya. Hinangaan ng bise ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico na naglahad ng pagde-deliver umano nila ng mali-malitang pera sa mga politiko at personalidad. Dagdag pa ni Duterte, hindi dapat maging selective ang galit kaugnay sa katiwalian at hindi dapat pinipili kung sino lang ang iimbestigahan. Susubukan namin kunan ng pahayag dito ang Malacanang pati na ang Kongreso. Kaugnay naman sa pagdedeklara ng House Committee on Justice na sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kausapin na natin si House Justice Committee Chair and Batangas 2nd District Representative Jervil Ruistro. Magandang umaga po at welcome muli sa Balitang Hali.
Good morning, Rafi. Opo. Good morning sa lahat ng ating mga viewers ng Balitang Halik. Opo. Kailan po magsisimula yung bilang ng 10-day period para tumugon ang Vice Presidente at paano kung wala po siya maging tugon? Actually, we have a rule in law na in counting the period, we should exclude the first, include the last. So the counting shall begin on March 6. Bagaman today, it is being served already to the Vice President, no? So today is a serve. We count from tomorrow. The 10th day will be March 15. About your question, kung anong consequence kapag hindi siya sumagot or no answer is received by the Justice Committee. Again, similar dun sa appearance niya, itong answer is part of her due process as well. So as to whether she will file an answer or not, that is her prerogative. And if she doesn't file, again, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. No? Nevertheless, ang Justice Committee, tuloy lang ang proceeding ng impeachment complaints. Ano po ang epekto pag hindi tumugon ang Vice Presidente? It has no effect at all. It is as if she did not present her defense. No? It is as if she did not defended herself or countered the allegations in the complaint, no? Pero with respect to the proceeding, diretso lamang po kami. And there should be no issue of violation of due process because remember, nag-issue tayo ng notice, we gave her the opportunity to file her answer. So kung hindi siya sasagot, that will merely be interpreted as her waiver of her right to file an answer. At pag natapos na po itong 10 araw, kailan po posibleng maiakyat at pagbotohan sa plenaryo ng Kamara at magsimula po yung trial mismo sa Senado? From the answer of the Vice President, no, we give also under the rules to the complainant a period of 3 calendar days to file her reply. And then from reply, we give the Vice President again a period of 3 calendar days to file her rejoinder. And then pag kompleto na ang responsive pleadings, including all the evidence, that's the only time we shall determine whether or not there's sufficient ground that support an impeachment complaint. No? That's our step 3. Rafi, mahaba ito. After step 3, proceed tayo sa step 4. Doon sa step 4, we will be having the hearing proper. Iimbitahan na natin yung complainants, witnesses, and even the respondent to provide their testimony before the Justice Committee, no? So ganun din yun. Pag hindi dumating si Vice President sa hearing proper, it will merely be interpreted as a waiver of a right to be present during the hearing, no? After the hearing proper, our step 5, the Justice Committee members shall vote on whether or not there is probable cause that support the impeachment complaint. Whatever our decision is, we will be writing this in a committee report which we will forward to the plenary for approval of at least 1/3 of all the members of the House. Kapag nakuha ng impeachment complaint itong botong ito, 1/3 of all the members of the House, no? This will warrant the transmittal of the impeachment complaint or the articles of impeachment to the Senate, and that is for trial. Okay. Rafi? Malinaw po. Pero may epekto po ba sa impeachment case yung pagsasampa ni VP Sara ng reklamong perjury laban kay Ramil Madriaga? Paano po i-appreciate dapat ito ng komite? We should remember that the impeachment proceedings is a sui generis proceedings. This is not a criminal prosecution. This is not a civil action. This is not an administrative action. Yung kay Ramil Madriaga, that is a criminal prosecution which was filed by the Vice President against Ramil Madriaga. As to whether or not may epekto ba ito dito sa aming impeachment proceedings, at this stage, wala. We will simply proceed to the impeachment proceeding, no? Pero kung ma-convict nila si Ramil Madriaga dito sa perjury, somehow it will affect the veracity of the testimonies which he provided in his affidavit. Sabi po ng kapatid ng Vice na si Davao City First District Representative Paulo Duterte, pagpapakita raw yung resulta ng botohan kung paano ginagamit ng ilang puwersa sa Kongreso yung impeachment para sa politika. Ano pong reaksyon nyo dyan?
Well, I cannot say anything about that sapagkat ang trabaho ko lang as Justice Chair is to make sure that we have an orderly proceedings while we hear these impeachment complaints. As to how it happened na merong 54 na bumoto in favor of the impeachment complaint, I guess there's only one reasonable conclusion to make, and that is they all believe that these impeachment complaints need to be heard further sapagkat may sapat na basihan upang ituloy ang proceeding ng Justice Committee at upang magkaroon ng pagkakataon ang complainant, ang sambayan ng Pilipino, and even the Vice President to address the matters which are alleged in the impeachment complaint. No? Let us not be so negative about this impeachment process. This is not only for the complainant, this is for the Vice President as well. Because this impeachment proceedings is the perfect opportunity for her to belie all the allegations, no? To prove that they are not true, and eventually to exempt herself from all the allegations and perhaps the ultimate consequences of this impeachment proceedings. Yun po to sigurong, absolve herself from liability. Yun po sigurong dapat tandaan na wala pa namang napapatunayan dahil nagkaroon ng ganung botohan, hindi ho ba? Pagpapatunay lang ito na dapat matuloy at mapakinggan yung mismong mga ebidensya doon sa kasong yon. Tama ka dun, Rafi. What we did yesterday is just the determination of sufficiency in substance. There's a lot of steps more to be undertaken before the Justice Committee, before we can finally proceed to trial. At yung bawat step na yon may opportunity by way of her right to due process, ang ating respondent, ang ating Vice President, to defend herself. Although it is really up to her whether she will avail of those or otherwise. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi, at magandang tanghali po sa lahat ng viewers. Salamat po si House Justice Committee Chairman, Representative Jervil Luistro. May mungkahi na ipatupad ang 4-day work week kasunod ng inaasahang oil price hike sa gitna ng krisis sa Middle East. Ang sagot ng ilang manggagawa dyan sa Balitang Hatid ni Jomar Apresto. Ilang lokal na pamahalaan na nagpapatupad na ng kanya-kanyang fuel-saving measures sa gitna ng nakaambang pagtaas pa ng presyo ng petrolyo dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Bilang dagdag na pagtitipid, iminumungkahi ng ilang mambabatas na gawin munang 4 na araw ang pasok sa trabaho kada linggo. Kabilang sa mga nagsusulong nito sina Senador Sherwin Gatchalian at Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan. Sabi ni Senador JV Ercito, kung ito ang rekomendasyon ng DOE, Department of Finance at Economic Managers ng pamahalaan, bakit hindi? Kung feasible yan, bakit hindi? No? Kailangan talaga tayo magtipid ngayon now with an impending oil crisis because of the situation that we're Middle East. Pero sa ilang manggagawang nakausap natin, hindi pabor sa panukala, lalo na yung mga no work, no pay. Tulad ng 39 years old na si Maxi na maagang bumiyahe mula Caloocan. Unang araw niya raw kasi sa trabaho bilang timekeeper sa isang construction site sa Baliwag, Bulacan. Hindi aniya sasapat para sa kanilang pamilya ang kanyang sasahurin kung 4 na araw kada linggo lang siyang papasok. Hindi rin naman daw uubra sa linya ng kanyang trabaho kung mag-work from home siya. Pag 4 na araw lang po yung pasok na yan, mabibitin po yung budget ng mga mamayang Pilipino dito sa bansa natin. Ganyan din ang reaksyon ni Jose na isang security guard. Hindi ako papayag. Bakit po? Kasi mawawalan kami ng ng kita 10 oras kada araw. 10 oras kada araw. Hindi rin ako papayag. Pagod daw. Ang call center agent naman na tulad ni Arlene, mas pabor kung ang ipatutupad daw ay work from home scheme sa halip na 4-day work week. Habang may gera pa po sa ibang bansa, so syempre po apektado yung transportasyon kasi magmamahal po yung gasolina. Mas okay po sa amin as a call center agent po yung work from home po na setup. Kasi po, yun po, hindi po kami maapektuhan masyado sa pamasahe po, papunta pabalik. So, mas makakatulong po yung work from home sa amin. Una nang sinabi ng Malacanang na maaaring pag-aralan ng Pangulo ang mungkahing 4-day work week. Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Mainit na balita, naghain ng ethics complaint ang ilang women's rights advocate laban kay Congressman Bong Suntay. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, formal na naghain ng ethics complaint laban kay Quezon City Representative Bong Suntay ang ilang women's rights advocates sa House Committee on Ethics ngayong umaga. Ito'y kaugnay ng mga tinawag nilang sexist at macho statement ni Suntay laban sa mga kababaihan sa isang pulong ng House Committee on Justice. Sabi ni dating Gabriela Representative Lisa Masa na isa sa mga naghain ng reklamo, walang lugar ang mga pahayag ni Suntay, lalo pat opisyal ito ng pamahalaan at dapat itong madisiplina ng Kamara. Humingi na ng dispensa si Suntay kahapon pero pinanindigan nito ang kanyang mga pahayag. Ayon kay Masa, mukha naman daw na hindi sincero si Suntay dahil hindi rin ito binawi ang kanyang mga sinabi. At dinagdag pang dapat ay ituring pa ng aktres na si Ann Curtis na compliment o papuri ang kanyang sinabi. Nang tanungin ko anong parusa ang gusto niya para kay Suntay, sinabi ni Masa na ayaw niyang pangunahan ng Kamara pero pwede raw ipataw ang suspension, multa o community service. Sa community service, sabi ni Masa, pwedeng ipagawa kay Suntay ang mga gawain ng mga kababaihan gaya ng mga gawaing bahay, pagpapakain ng mga anak, pag-aalaga ng asawa para raw maranasan ni Suntay kung gaano kahirap ang mga ito. Hindi kasama sa reklamo si Gabriela Representative Sara Elago dahil ayon sa kanya na i-refer na ng plenaryo ang issue sa House Committee on Ethics kahapon. Pero isinusulong ni Elago na maisama sa bawal bastos law ang mga government official. Sa kasalukuyang batas niya, pwedeng patawan ng parusa ang mga empleyado ng gobyerno pero paano niya kung ang mga makapangyarihan ang nagkakasala? Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Isa pang mainit na balita, naghain ng iba't ibang reklamo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kay Attorney Levito Baligod, 18 dating tauhan umano ni Zaldico, dating Representative Mike Defensor at iba pa. Kaninang umaga, isinampa ni Trillanes sa Department of Justice sa mga reklamong cyber libel, incriminating an innocent person at perjury. Kaugnay daw yan sa pagpapakalat na tumanggap siya ng $2 million mula kay Zaldico noong bumisita sa Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court. Sabi ni Trillanes, paninira lang ito para masira ang integridad ng investigasyon ng ICC. Tinuro naman niya ang mga Duterte bilang nasa likod ng paglalabas ng mga alegasyon ng grupo. Susubukan namin kunan ng payag ang mga inireklamo pati na ang kampo ng mga Duterte. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. They stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Solid kung ilarawan ng lead stars ng GMA Prime series na Never Say Die ang kanilang samahan. Chika ni star of the new gen Jillian Ward sa Inyong Kumare, nagkaroon sila recently ng workshop ng co-star na si pambansang Ginoo David Licauco para mas mapaghandaan ang kanilang upcoming scenes. Proud din daw si Jillian sa record-breaking performance si David sa sinalihan ng aktor na fitness competition sa Taiwan. Hanga naman si David sa sipag at disiplina ng aktres sa pag-workout. Sa episode kagabi, tila asot pusa ang mga karakter ni Jillian at David na sina Joey at Andrew. Mareresolve ba kaya ang gusot bago sila sumabak sa kanilang misyon? Abangan yan gabi-gabi 8:55 p.m. sa GMA. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.